Ayon sa mga ulat sa pagsisimula ng 2026, ang submarine program ay nasa foundation phase o pagtatatag ng pundasyon, bagamat walang inaasahang pagdating ng mga aktwal na submarine sa bansa sa taong ito. Ang 2026 ay itinuturing na kritikal para sa pagpili ng partner nation o tagabuo, pinal na pagpili ng disenyo, at pagplano para sa mga base at infrastruktura. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pumasok sa mas mataas na antas ng negosasyon ng Pilipinas kasama ang Hanwha Ocean ng South Korea noong huling bahagi ng 2025, nag-alok ang Hanwha ng KSS-3PN submarines na may modernong lithium-ion. Hindi lang basta bibilhin ang submarine, ang deal na negosasyon ay kinabibilangan ng pagtatayo ng submarine base, maintenance at repair center, at pagtuturo sa mga Pilipinong submariner. Ang mga submarine ay gagamitin para sa intelligence gathering, pagsubaybay sa mga dayuhang barko, at credible deterrence laban sa mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Bukod sa South Korea, tinitingnan pa rin ng Pilipinas ang alok ng Italy, Fincantieri, na nag-aalok ng U-212 NFS, at France, Naval Group, nakahanda rin silang tumulong sa pagdevelop ng Subic Bay bilang isang modernong naval base para sa submarine operations, isa rin sa mga aktibong kalahok na nag-aalok ng kanilang teknolohiya para sa undersea warfare. Pagbuo ng undersea deterrent para sa proteksyon ng West Philippine Sea, ang Philippine Navy ay naghahanap ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 diesel-electric attack submarines. Ang proyekto ay nasa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program, 2023 hanggang 2028. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng nasa 75 bilyon hanggang 110 bilyon pesos, kasama ang suporta at infrastruktura. Patuloy ang pag-rehabilitate sa Subic Bay, dating Hanjin Shipyard, sa tulong ng mga dayuhang kumpanya tulad ng Cerberus at HD Hyundai upang ihanda ito para sa mga malalaking assets ng Navy. Sinisimula na ang pagbuo ng training pipeline para sa mga Filipino submariners upang masiguro na handa ang mga tauhan bago pa dumating ang mga unang unit sa mga susunod na taon. Binibigyang diin ng AFP na ang submarines ay hindi lamang armas kundi isang generational capability shift na magbibigay sa Pilipinas ng kakayahang mag-monitor at dumpensa sa ilalim ng dagat. Maraming eksperto ang nagbabantay kung magkakaroon na ng pinal na contract signing ngayong 2026, lalo na't nakapag-secure na ng karagdagang pondo ang AFP Modernization Program 70 bilyon pesos para sa 2026. Patuloy ang rehabilitasyon sa Subic Bay upang magsilbing pangunahing base ng mga darating na barko at submarines, sa tulong ng mga dayuhang kumpanya gaya ng Cerberus at HD Hyundai. Inaasahang magpapatuloy ang pagpapadala ng mga tauhan ng Navy sa ibang bansa para sa paunang pagsasanay sa underwater warfare operation. Ang 2026 ay kritikal dahil dito inaasahang i-lock-in o formal na pipirmahan ang kontrata upang masigurong magsisimula ang pagbuo, construction, ng mga submarino at matapos sa loob ng inaasahang panahon. Ang layunin ay mapalakas ang kakayahan ng Navy laban sa mga incursion sa West Philippine Sea. Ang pag-unlad ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan, tulad ng Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA na nilagdaan noong January 15, 2026, ay nagpapatibay din sa kakayahan ng Pilipinas na mapanatili ang mga makabagong kagamitang pandigma. Sa taong 2026, patuloy ang pagpapalakas ng mga bansa sa Southeast Asia ng kanilang maritime defense sa pamamagitan ng pag-aari at pagbili ng mga submarine upang matugunan ang tensyon sa rehiyon. Ang Vietnam ang nangunguna sa laki ng fleet, kasunod ang Singapore, Indonesia, Malaysia, at Myanmar,
ang Pilipinas at Thailand ay aktibong nagsasagawa ng mga hakbang para sa pagkuha ng kanilang sariling mga submarine. Ang Vietnam ang may pinakamalaking fleet, na binubuo ng mga modernong Kilo-class submarines mula sa Russia. Ang Singapore ay nagpapatakbo ng mga advanced na submarine, kabilang ang bagong Invincible class na gawa sa Germany, na may mahabang kapasidad sa ilalim ng tubig. Ang Indonesia ang pinakamatagal na nagpapatakbo ng mga submarine sa rehiyon, na may layuning palawakin pa ang kanilang bilang. Ang Malaysia ay nagpapatakbo ng mga Scorpion-class submarine, at ang Myanmar ay nagpapatakbo ng isang submarine bilang bahagi ng modernisasyon ng hukbong dagat. Samantala, katulad ng Pilipinas na plano din na magkaroon ng 2 submarine, ang Thailand ay nasa proseso ng pagbili ng mga Chinese-made submarines na may Air Independent Propulsion (AIP) system. Ang mga submarine ay dinisenyo upang hanapin at sirain ang mga barko at iba pang submarine ng kaaway, kaya nitong magliyag ng hindi nakikita ng radar o sonar, na nagbibigay daan para sa sorpresang pag-atake o pagmamanman, surveillance. Dahil sa kanilang kakayahang hindi mapansin, mahusay ang mga submarine sa pagkuha ng impormasyon, pagmamatsyag, at pagsubaybay sa mga aktibidad ng kaaway, kaya ng mga submarine ang palihim na pagpasok o paglabas ng mga frogmen o special forces sa mga baybayin ng kaaway. Ang ilang malalaking submarine, nuclear-powered, ay may kakayahang maglunsad ng mga ballistic missile na nagsisilbing deterrent laban sa pag-atake ng ibang bansa.